What are the benefits of being an OFW? Hello mga kabelabes! Ayos ba tayo dyan? Sa video ito ay ating tuklasin ang mga benepisyo ng pag-iibang bansa. Kaya kung nagnanais kang mga ibang bansa o isa ka ding OFW na tulad ko, ay tara, samahan mo ko hanggang dulo. At tiyak ay may matutunan ka dito. Kung di mo pa ako nakikilala, ako nga pala si Chris, isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia at isa ko sa pinalad na magkaroon ng mabuting amo. Pero bago yan, ito muna ang kwento. Noong nasa Pinas pa ako, ako'y namamasukan doon sa isang factory sa Cavite. Maayos naman ako namamasukan sa trabaho kong iyon dahil malapit lang sa aking boarding house sa aking pinapasukan. Walking distance lang ito. Kaya naman talagang masasabi kong okay ako sa workplace ko doon. Ang problema ay habang dumadaan ang mga araw, buwan at taon, doon na ako nagkakaproblema dahil madalas nawawalan na kami ng pasok at contractual pa ako. At madalas ay pagka nagre-renew ako ng kontrata, may panibagong mga requirements na naman at madalas ay pinagpapahinga muna kami ng isang buwan bago makabalik sa trabaho. At syempre, wala din sahod yon. In short, nagkakaroon ako ng financial problem. Sa ganong sistema, dahil tuloy ang mga expenses ko like house rent at mga bills, ngunit hindi naman sapat ang sinasahod ko. At doon ko naisip mga ibang bansa. Dahil alam ko na sa pangingibang bansa ay halos libre ka sa lahat ng needs mo at buo mo pang makukuha ang sahod mo. Kaya nakarating ako dito sa Saudi Arabia. At tama nga ang naging desisyon kong mag-ibang bansa. Dito na ako sa Saudi ngayon. At pinalad naman ako makatagpo ng mabuting amo. At ngayon naman, pag-uusapan natin ang mga benepisyo kung ikaw ay nasa ibang bansa o kung ikaw ay isang OFW. Ang mga benepisyo kung ikaw ay isang OFW ay buo mong makukuha ang iyong sahod. Lalo na kung ikaw ay DH o sa bahay ka nagtatrabaho. Dahil libre ka na sa mga pangunahing expenses mo tulad ng pagkain, damit, at bahay o tirahan. Isa ito sa magandang benepisyo, lalo na kung ikaw ay isang independent. Dahil hindi mo na problema ang mga bills at upa tuwing sasapit ang katapusan ng buwan. At bukod doon ay buo mo makukuha ang iyong sahod. Ang benepisyo kung ikaw ay isang OFW ay hindi mo na alalahanin ang requirements mo pagtapos ng isang kontrata mo dahil libre na din lahat iyon ng iyong amo. Ang dapat mo lang gawin ay dapat kang matutong magsinop ng iyong pinagpaguran upang makaipon ka at magkaroon ka ng sapat na financial kung ikaw man ay uuwi o magbabakasyon na sa Pinas pagkatapos ng iyong unang kontrata. Pero ang maganda lang dito ay libre naman ng iyong amo ang iyong pamasahe pauwi. Ang benepisyo kung ikaw ay isang OFW ay mas lalawak ang iyong pananaw. Kung ikaw ay nasa ibang bansa, mas matutunan mong pahalagahan ang iyong mga pinagsikapan. Dahil kasama din ng mga magagandang benepisyo, ay madami ka ding mga hamon na maaari mong haharapin dito na makakatulong sa iyo upang mas tumatag ka pa sa buhay. Ang benepisyo kung ikaw ay isang OFW ay dito sa ibang bansa, kahit hindi ka tapos ng matataas na kurso, basta kaya mong magtrabaho ay may maganda oportunidad para sa iyo dito. Maari mo itong gawing paunang hakbang para sa mas malalaki mo pang layunin sa buhay. Mga kabedabes, bakit ko nga ba sinishare ito? Dahil naniniwala akong sa panahon natin ngayon ay ang pangingibang bansa ay isa sa magandang pagkakataon para sa atin na dapat subukan nating oportunidad dahil ang mga benepisyo na maaari nating matanggap o makamit kung lakasan lamang natin ang ating loob. Ang kalaban kasi natin dito ay yung mga pinagkakaitan sa atin ng mga benepisyo na dapat mayroon tayo. Hindi natin natatamasa dahil sa mga kakulangan ng ating mga pagkakataon. Huwag nating sayangin ang mga pagkakataon mga kabedabes. Ang bilis lang ng panahon, kaya huwag nating hayaan na mapag-iiwanan na lang tayo ng mga maling paniniwala dala ng takot natin. Kampi tayong humarap sa mas malaking mundo at magagandang oportunidad na nakalaan sa atin. At makakamit lamang natin iyan kung magkaroon tayo ng tapang na humarap sa bawat hamon. Ang pangingibang bansa ay isang kabayanihan na ang may tapang lang ang may kayang tumanggap ng hamon.
na maaaring makapagpabago hindi lamang ng buhay mo kundi ng buong mundo. Hanggang dito na lang mga kabidabes. Kung na-inspired ka sa bidyong ito, paki-like, share upang madami pang makaalam ng ating pinaglalaban. At kung nakaabot ka dito, ay paki-comment mo din ang salitang Real Life Heroes. At oo nga pala, may group pala akong ginawa para sa atin. Ito ay isang FB group na kung saan libre tayong mag-share ng ating mga kwento at pinaniniwalaan. Ilalagay ko sa comment section ang ating link. Maraming salamat mga kabidabes. Muli ako nga pala si Chris Marks na nag-iwan ng isang katagang ikaw ang bida sa sarili mong kwento. Kaya galingan mo ang kwento ng buhay mo. Bida best! Bye-bye! Ingat! God bless!